Tingnan nyo to guys. Ang gaganda oh. So yan na yung basket guys. Kakabit-bit natin kay Nico. There's so many. Pero sa lupa, hindi sa kahoy mismo. Guys. Grabe guys, punong-puno na natin basket. Ready. This day will still go. Maganda oh. Huh? Ang ganda diba? Hindi mo silang i-hunt doon. Pero dito sa amin guys, hindi pwede. Pero napatakin adre mga butahon. Hello Ray guys, good day. It's another day guys and we're back in the countryside. And magpo-foraging tayo. Maghahanap tayo ng mga makakain dito sa gubat guys. Ayan. Umulan kagabi guys kaya medyo moist. But yeah, sobrang konti na lang ang mga chanterelles. Marami pa naman siguro but I'm not expecting na makakuha ng marami kasi hindi na nila season guys, and it was already like end of their season. But somehow meron pa rin tayong pwedeng makuha, but kailangan lang natin tingnan na maayos yung mga paligid kasi nga yung mga dahon is color yellow, dried leaves everywhere na. So pasok tayo dun sa loob. Bago tayo pumasok dun sa loob guys, tingnan natin to dito. Tingnan nyo, may nakita ako guys. Oh my god, ganyan nakahirap maghanap ng chanterelle. Oh ito pa. Oh, kahit mahirap kita pa rin guys. Kailangan lang nasigahon imong mga mata day. Ito pa day. Ayan day. Ang ganda. Ito pa oh. Ayan. Ang ganda. Ito pa dito. Pahirapan na talaga guys. Hindi na siya ganun kadali makita kagaya nung start ng season nila. Yan pa oh. Oh, diba? Apa siguro na diha ka. Ano na tarong di. Oh, mahirap na hanapin. Kasi na yung mga dahon. Oh, tara, pasok tayo dun sa loob. Maghanap tayo ng mushrooms dito. Baka meron pang mga matira. But hindi tayo mag-expect ng malaki. Kasi nga, ang hirap na nilang makita ngayon guys. Mas marami ngayon ang mga funnel chanterelles. Kasama ko si Nico guys. Andyan lang siya sa may labas banda. Kasi hanlok kung matugubat ron guys eh. Hindi man ako ganito before but takot ako guys kasi meron talagang wolves na paikot-ikot dito sa amin ngayon. And Nico said maybe there were two groups of the wolves. We are not really sure. Kaya need to be careful. Wala na dito guys. Tara. Tayo sa kabilang side ng gubat. Pasok tayo dito guys. And nagpasama ako kay Nico kasi doon pa yun sa looban masyado yung mga funnel chanterelles. Ewan ko kung meron pa. Walang nag-pick.
Grabing ulan dito sa amin guys, inday-inday. Buong linggong umulan. Umulan tapos wala, ulan na naman, tapos wala na naman. Inday-inday gid siya. Pero sa loob. It's so dark now. It's very cloudy now. Yeah, I want you to come with me because it's over there. Maybe wolves are here. Did you find something? Yeah, I found some chanterelles. I don't know if there's final chanterelles in here. But if not, let's go to another forest. Somebody digging there. Oh, what is that? Uy. Yeah. You can stand here, Daddy. Sama ko si Nico, guys. Diyan lang siya. Yeah, you can stand here. You can stand here. You wait here. May pisal. Iihi daw siya. Ito dito. May mga funnel chanterelles. May nag-peak na siguro dito ba? Or patubo pa lang to. So yung mga guwapahon guys. Para madaling linisin. Yan o. Mga ganito kagwapo ba yung mga dagko. Maganda kasi yung malalaki kaya madaling malinis ba. Compare sa maliliit. Lugay kaya ang gagmay guys. Masyadong mabagal pag maliliit pa. So yung mga maliliit dyan, iwan na natin yan. Meron pa doon. Oh, marami. Oh. At sa Sierra Nimpal yun. But I'm picking only big ones. Then it's easy for me to clean them. Is it going to rain? But it's so cloudy. Ito guys, hindi ko na ito may kutsilyo. Na ganyan ko lang yan siya. Putol naman siya good agad. Ito dito guys, marami ito dito palagi. Every year. Pero hindi ko na ito tinatabunan. Yung secret place ko hindi ko pa napuntahan ba. Hindi na naman yun mapuntahan guys. Ito oh, ang ganda oh. Nga dagko ra itong pangwaon kay para dili. Sayang sa oras ba. Tsaka marami kasi itong mga funnel chanterelles guys. Ito lata na. Marami dito. As in sobrang dami. Ito kaayo. Yun pa doon. So sobrang dami nito. Naglaray lang ni sila. Dalawa ito sila na klase guys, yung yellow foot tsaka yung isa yung medyo brown ang color, pero same lang sila ng lasa, wala masyadong difference.
Ang dami dito yan oh. Ang dagko lang sa bangwaon. Yung mga maliliit dyan lang yan. Hala guys, salamat talaga guys. Nag-aabang talaga kayo sa mga mushroom picking videos ko. Pasensya talaga at hindi ako makapag-post everyday. I try to but hindi talaga kaya ng aking oras guys. Pasensya talaga. Yun po. Ipidag ko. Siguro sa susunod na araw doon kami sa ang dami dito guys ayan, pero maliliit kasi yung iba hindi kunin mga dagko atong pangwaon. Malay nyo may mag-pick pa dito para meron siyang ma-pick, diba? Yan ito pwede din tong gawing pies. Ang amoy nito guys, buttery. Para siyang butter ang amoy niya. Sarap ilagay sa pansit, sa noodle, sa pasta. Yan pa oh, sobra kadami oh. Susi. Hindi natin ma-pick yan lahat guys kasi yung iba medyo maliliit pa ba. Mga dagko-dagko atong pangwaon. Tsaka guys, maraming mga forest animals na kumakain sa forest kaya hindi din maganda na kuhanin lahat-lahat. Wala silang pagkain pagdating ng winter kasi ito guys mag-stay ito sa ground guys ng mas matagal kasi ito siya itong mga winter chanterelles hindi siya madaling masira. Kahit natabunan ito ng snow guys masisave sila doon sa ilalim ng snow and pagdating ng winter kinakalkal yan ng mga deer tapos yan yung pagkain nila. Marami din naman kasi ito. Ito pa dito oh. Nakadami oh. Ito naman kahit hindi ako makapuno ng basket okay lang kay marami na talaga kaming mushrooms. Marami pa akong pwedeng pagkunan ng ganito kasi kaya sinito guys andun no? Lakad-lakad lang siya, nunood yan siya ng mga documentary, hilig yan siya manood ng mga documentary guys. Ito nasira naman ng iba pero marami pang hindi sira. Ang gaganda nito oh. Tingnan nyo. Ito siya guys, hindi kailangan to tabunan. Ganyan na yan lang siya. Hindi to kailangan tabunan. Hindi man kasi naka-expose ang mga mycelium nito kasi nasa ilalim to ng moss. Aray. Ito pa oh. Kada lingon ko guys, meron guys. Makita ko yun sa inyo yung color brown nito ha. Pakita ko na ito dati pero marami kasi sa inyo ang bago dito sa channel namin. Kaya comment down below kung kailan mo kami na start na
sinubaybayan. Kung gusto nyo pa ng mas maraming foraging videos, balikan nyo na lang yung mga old videos namin guys ha. Marami-rami na rin yun. Pero grabe yung iba sa inyo eh. Hindi talaga nagsasawa sa foraging. Kayo na talaga. Ayan oh. Yun oh. Doon naman sa kabila. Ito yung mga color brown. Yan sila oh. Tingnan nyo. Ang ganda tingnan no. Oh. Sobrang ganda. Ang dami nila guys. Hindi tayo ubusan dito. Kaya mga dagko rag ang pangwaon nato ani kay hindi takapuyog panglimpyo ani. Ang dami dito. Tingnan nyo to. Yan oh. Oh. Dito sila sa gilid ng puno. Di sila mismo sa puno tumutubo guys. Yung lupa o yung palibot ng puno may moss. Doon sila sa moss banda. Yan oh. Yung dami pero yung iba nasira naman. Iwan lang natin yan. Mga gapahon ratong pangwaon gud ani. The best candidate ba? Char. The best candidate. Yan o. Sobrang dami. Medyo moist talaga siya kasi umulan kasi. Yan. Ang dami na. Marami na ako nakuha guys actually. Hindi natin to harusin na pagkuha lahat dito kay para may maiwan ba. Kasi yung mga forest animals din kakain sila. Para meron sila makain. Kasi ito guys, itong funnel chanterelles. Marami kasi to. And kahit na winter, marami ka pa rin pwede makuha guys, lalo kapag hindi nag-ice. Kahit nag-ice pero hindi na ako manguha guys kapag meron ng ice kay makurog akong kamot anang tugnaw. Ito frostbite ta na. Dami ko pang iniwan guys. Diyan na lang yung iba. Daming naiwan no, sayang. Sus guys, sa dami ba naman na pwede makuha dito. Ano yan, sayang guys kay marami pa ang pwedeng kumain yan dito sa loob ng gubat. Yung iba din kasi hindi ganun kaganda. Kaya iniiwan ko lang din. Alam niyo ba may mga mas malalaki pa nito? Doon naman tayo sa kabila. Ayun pa oh. Sus. Grabe kadaghan guys. Mas gusto ko tong mga ganito yung color yellow ba. Uy, hangin man.
Ara man to si Nico. Naara man to diri ganiha. Lakaw-lakaw ra to siya diya. Ang dami oh. Kumpulan sila. Ay, naputol mo. Maliliit pa kasi yung iba. Ay, dyan na lang yan sila. Pa. Sus, kadami. Buyag. Alam nyo ba bakit hindi ako atat ngayon na makakuha ng sobrang dami? Kasi guys, wala kami mapaglalagyan. So, kuha lang ako ng enough today para maluto ko siya. Halo ko sa mga lutuin ko. And, yun na yun. Kasi nakahunt si Nico ng deer, diba? Puno ang among ref, guys. Kaya, sabi ni Nico, wag ako manguha ng sobrang madami ngayon. Hintayin namin na makapunta kami doon sa smokehouse para ipasmoke yung mga karne. Doon pa nga oh. Andiyan naman ako nang galing kanina. Dami kong iniwan. Nakali naman tayo dito. Hindi tayo magpundo sa isang lugar. Kasi marami pa man yan dito sa loob ng gubat. Where have you been, Daddy? Huh? Is there something interesting? Ah, there's nothing though. I'm only picking big ones. There's a lot of them. I think in my secret place there's more. How will I know that there's a wolf? It's about yet anything. I cannot know. It can be just staring for Ganda, oh. not a single move. Just staring? Me like let's see something. Ah, it's there. It's just Oh. see. Will it come close to me? Maybe. Huh? It will not come closer to me? You go home place. Home place? I go change the camera. Ah, okay. No, wait, I pick some more in here. And then let's go. I'm only picking the big ones. Hangat ng tagbinaktas ani guys, hindi ko gusto nang umalis. Kasi mag-change siya ng memory card doon sa kanyang hunting camera, yung wrist camera niya ba. So guys, alis na kami sa gubat na to kasi yung mga naiwan is maliliit and hindi ganun ka sobrang dami. Marami naman siya pero hindi kagaya dun sa ibang place na mga pinagkukunan ko na as in gabaha di guys. Para dito may maiwan para sa mga deer kasi may mga deer na nagpupunta dito guys, kumakain sila. So iwanan natin sila ng pagkain. Let's not pick everything. Tapos what you call this one, the moose, they like to eat these
This Sopilo Vavero. Me too, I'm not sure. But I don't understand that how the forest animal know that what is eatable and what is not. They know it. Is it They are so smell, clever. smell or taste? Or something? Yeah. It's like Or a color. the Sopilo Vavero and the Costeco Vavero. They taste like butter maybe. Because it smells like butter when you dry them. So, When I was a kid, yeah. one like advice was that that the poison mushroom is bitter. A poison mushroom. I don't know. Bad I taste. don't. I never tasted. never even want to tasted. taste. Yeah. And if it's bad, you can spit it. Mm. But no, don't eat nothing if you don't know. Yeah, better not to risk anything. But we'll move to another forest, guys, para yung mga naiwan dito, iwan na natin yan para sa mga forest animals. Dito tayo, guys, sa panibagong forest. How many pictures were there, Daddy, in the camera? 77. 77 pictures. So dito tayo magpipit, guys. Let's try our luck dito sa loob ng gubat na to. Doon pa yung sa may gitna banda. We can go this way, Daddy. Be careful, it's slippery. Oh, there's a big hole. Mika toy on. Kala nyo lang chanterelles yung yellow, guys, pero hindi. Mga dahon yan. Mga dahon yung chanterelle to. What is that, poop? Is that a poo-poo or mushroom that got spoiled? Tara, pasok tayo dito, guys. Lalakad pa tayo ng konti papunta doon sa loob. There's a lot of deers who come and eat in here. Ito parang may pathway dito. Oh, yan, dinaan-daanan niya ng mga deer, guys. Pero dito na tayo, guys. We're here. Ito sa Apalian. Yan o, ang lalaki. This is the one that I like to pick. The big ones. It's easy to clean. And I can leave the smaller one for the deer. Because they will still grow. Maganda oh. Malinis. Ito ang laki. Yan o. May mga poops, guys, ng ano, ng slugs. Kaya kailangan talaga siyang linisin. Kinain ng slug. Diba?
dito. Ito guys, dito na side. Medyo masukal to dito banda. May sakyan din. Nakatira siguro yan dito. Malapit lang to doon sa forest nila Nico guys. Ang gaganda kapag malalaki talaga. Yan ito. Oh? Yan oh. Ang ganda. Ang dami pa mga maliliit. Lalaki pa kasi yan sila guys. Kaya hindi ko talaga kinukuha yung mga maliliit din. Kapag malalaki, mabilis ako makapuno ng basket. Ang ganda. Nahulog ang isa. Ano, sobrang dami. Usually guys, yung mga sasakyan ng mga dumadaan dito, yun yung mga nakatira dito. Pero yung mga bahay nila, nalalayo from each other. Like 2 kilometers. Tapos next house is 3 kilometers. Ganyan. Oh, ang ganda diba? Sa malalaki guys, magaganda kunin. Yan o. Sini ko yun o. Tingin-tingin lang siya dyan. Wala namang snake dito ngayon guys kasi malamig naman. Kapag taglamig na guys, ang mga snake guys, nagpupunta yan sila sa ilalim ng lupa. Kukumpulan yan sila doon. Mag-rest yan sila for the entire cold season. Hindi yan sila lalabas. Lalabas lang yan sila kapag warm. Kaya hindi ako natatakot sa snake. Never pa rin ako nakakita ng snake sa loob ng gubat. Sira na yung isa. Malaki pa naman siya. Mga deer, yan, mga rabbit na nakikita ko, pero di man sila nakaano. Takutan ko lang talaga guys is yung moose, yung hindi moose, yung wolf. Aray, yung wolf guys, kasi kaunon ka na dahil, Diyos mo yung marimura. Pero alam nyo ba, sa northern part ng Finland, like kung saan nakatira yung mga reindeer, walang wolves doon. Isn't it, Daddy, in the northern northern part of Finland, there's no wolves? Daddy, in northern part of Finland, there's no wolves. Yeah. In Lapland, but it's a little bit like special area. Special area because of the reindeers, no? May mga reindeers kasi doon guys. Tapos merong law dito guys na hindi mo pwede i-hunt yung mga wolf. Kakaroon ka ng penalty. Pero doon sa Lapland na area guys, doon pwede mo silang i-shoot. Kasi nga ang kabuhayan ng mga tao doon is yung mga reindeer. So kapag
na-damage yung mga laga nila guys. Yun. Laking problema. Kaya doon sa north, allowed na i-hunt sila guys. Kapag may nakita ka doon na wolf. Naputol na. Mira sa ibabaw sa ito. Tapos may ari ka nga ng reindeer. Pwede mo silang i-hunt doon. Pero dito sa amin guys, hindi pwede. Kasi merong law dito guys against animal cruelty. Ang weird no. Tapos yung wolf guys, pwede ba yung kainin nila yung bata guys. Kaya yung isang workmate ko, sa countryside din sila nakatira. Tapos yung mga anak niya guys, pag pumapasok ng school, naglalakad ng more than 1 kilometer bago sila sunduin ng taxi, kasi yung taxi hindi pumapasok doon sa yard nila. Sa loob talaga sila ng forest, nakatira ba na ba. So ngayon nag-contest sila guys, na nagsabi sila, naglalis sila guys sa kanang taxi service, kasi mas gusto nila na sunduin yung mga bata sa yard mismo, kay para safe nga ang mga bata. Kasi sa amin guys, si Anika sinusundo man yan sa yard mismo, yung kanyang school ride. I don't know what is the kilometers na kailangan. Tanong ko si Nico, Daddy, how many kilometers like for Anika away from the school, then the taxi service will come, there will be a school taxi? 5 kilometers or more? Like a special kidney, I think so. Yeah, can be like very close. Yeah, but in normally I think it's like under 4 kilometers. under more than 4 kilometers. More than 4 kilometers pala dapat. Yung layo ng bahay sa school. Yeah. That is different. But yeah. Tapos ang mga special dito guys, special kids guys, sundo talaga yan sila guys, kahit daw malapit, sabi ni Nico. Ang school kasi ni Anika guys malayo, and ayaw na namin siyang ilipat ng school kasi okay na kasi siya doon sa school niya, kaya mas okay na doon na lang. Saka meron namang school service din, kasi nga layo lagi kasi kami guys. Yan, maliliit guys, hindi ko na yan kunin, lalaki lang kunin natin. Tayo sa kabila naman. Doon kay Nico Bandaw meron pero maliliit. Ito marami pa dito. Sus, kadaghan na guys. Ito pa dito guys, naapag na dito sa sulod pagid kaayo. Balikan ko pa to dito. Couple of days meron tayong free time. Lalaki oh, diba? Sobra kagwapa. Tingnan nyo to guys, ang gaganda oh. Mga ganito oh, masarap kunin oh, yung mga malalaki na. Ang bentahan naman nito guys, mura lang. Ang per 10 liters, yung isang balde, nasa mga 15 to 20 euros. Mahal din siya kung i-convert mo sa peso, pero dito guys, mura lang yan. Parang wala lang yan guys. Ayan, ang gaganda. Try ko nga tukunan ng picture kaniko, ibenta ba? Try lang good. Pero kahit ibenta guys, okay raman. Marami kasi akong friends na pwede pagbigyan ito
Tingnan nyo to. Ang ganda oh. Hulbot ko siya guys. Yung mga may silim niya sa ilalim. Putulin lang natin yan. Balik yan siya dyan sa ilalim ng moss. Ang ganda tingnan no, color white brown sila ba, parang bulaklak. Yan pa doon oh, sobra kadami oy. Unahin ko lang to dito banda. Yan pa doon oh. Sarap talaga tingnan sa mga malalaki ba. Oo. Sus, last year parang until December yata ako nag-pick ng ganito guys. Sobrang dami. Mga iba o nakain na yan guys. Kumain siguro dito ng deer. Yan ito oh. Sus, karagko. Ang dami-dami guys. Mas marami talaga dito compare doon sa unang forest na pinuntahan namin. Ang ganda. Grabe sa gwapa guys. Sus, di gini kinahanglan ni edit sa thumbnail na paraghanon. Sobra kadaghan sa mushroom guys. Puno na yung ating basket, konti na lang. The basket is going to be full. Para basta siya lang yung paling siya niya. Yan. So many. One palyon no. Palyon guys is marami. And here there are so many, sabi ko nito. And there's so many that is also damaged because I think the deer came to eat here. Nee, this is a path. There's a pathway. Maybe that forest animal in They know what to eat. they need and they make their own highway. Their own highway. They don't just hang around so randomly. Yeah. Ang dami guys. Ang dami niya no. Here are side of these tracks. Yeah, most of them are on the side of the tracks. Parang tracks kasi ito guys. So, tingnan niyo. Galing doon sa taas. Habla doon. Sobrang daming mushrooms. As in talaga. Yung sinasabi ko kay Nico, parang may kumain dito. Kaya guys, bawal maging sakim. Kasi, marami talagang may kailangan ng food. Kaya, share natin yung iba sa mga deer. Hindi natin kailangan kunin lahat. Ito mga yellow foot kasi ang gaganda. Ano? Yung ambak. Tingnan nyo dito guys. Sobrang dami.
Dami oh, ang iba maliliit, iba malalaki. Ang uban ani matamakan na lang ni sa deer. Naabunda kay mushroom guys no. Ibang countries konti lang nakukuha nila nito ba? Sa amin dito kay sobrang dami. Sawa ka na lang. Ayan. Tama na siguro ni oy. Daghan naman guys. Sus niya marimar. Sunod adlaw na po. Kadaghan ako glimpi hunon. Ito pa dito. Sus, kung malapit lang kayo guys, alam ko, tinulungan nyo na ako. Yan. Ang flavor nito guys is buttery talaga siya. Buttery and earthy ang flavor niya. Kasi syempre, mushroom man. Hindi ito kagaya ng lasa ng mushroom na natin dyan sa Pilipinas. Yung saging nga guys, tumutubo. Hindi guys, iba ang lasa nito. Iba ang lasa niya guys. Sarap siya. Puno na yung ating basket. Tumubo sila sa gilid ng nabulok na kahoy guys, pero sa lupa, hindi sa kahoy mismo, kasi sa ilalim ng moss, lupa man. Ang gaganda. Kahit mag snow pa guys, tapos matunaw ang snow, dito pa rin yan sila guys, di pa yan sila mawala. Okay. Oh. Diyos, arang kadamo guys. Yan. Ang dami natin nakuha as in. Dari na punta kay na adri mga gwapahon. Tapos may isa sa basket. Sus, ang dami. Ano naman eh. Wala naman undang guys. Yan. Yan ang ating basket, punong-puno na. Grabe guys, punong-puno na yung ating basket. Gutom na ako sinito. Pero
meron naman kaming food na sa bahay. So, hindi ko na kailangan magluto. Man. Yan. Sobrang dami pang natira dito guys. Pero yung mga deer, kakain man yan sila. May magmumukbang yan. Dami pa oh. So yan na yung basket guys. Papabit-bit natin kay Nico. There's so many. No. Yeah. Tara na guys, iwan na natin yung iba. Let's leave the others here. Some of this needs senipir. Mushroom. Huh? Mushroom pie. Ah, you want pie? Mushroom pie? Ah, the one I make last time. Do you want to go this way? Or that way? It's easier to go this way. Come this way. There's animal path. Meron pa yan dyan guys sa loob. Doon pa yan, hanggang pa yan doon sa dulo. Sunod na naman. Tahan natin yan next time. It's easier na. Marami punong-puno yung basket ko. Dito pa nga oh, meron pa oh. You see there's a path as well from there up. I think it's the deer who made a path. Yeah. Yan nyo guys, dyan oh. May path. Hindi tao gumawa yan guys. Daddy, the one who made this path is a elf, dwarf. Forest animals. Yeah, sobrang dami namin nakuha. Pero pag niluto ko yan guys, tinanggal ko yung water content, mag-shrink yan siya. So less than half of the basket na lang yung matitira. Pero gano'n naman talaga ang mushroom. Mag-shrink talaga siya. But ito sa gubat na to, definitely babalikan natin to. Kakahingal yung lamig. Saka yung paglakad-lakad sa loob ng gubat. Alam nyo ba na mas maganda na maglakad sa loob ng gubat guys? Kasi nga yung land or yung lupa ba, yung formation ng lupa sa loob ng gubat is hindi siya pantay. So magandang exercise siya for the hips and the legs. Kaya ayaw mong katingala. Bakit ako lagi hinihinga kapag naglalakad sa gubat? Kasi mas challenging maglakad sa loob ng gubat compare sa paglakad sa flat road na ganito. Nakakahangak. Para maubusan ka ng ginhawa. Yeah. But yeah guys, let's just end the video here. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs. I hope I'll be able to post more mushroom hunting videos for you guys na interested sa foraging. But I know this will end very soon. Kasi winter is coming. Hindi pa naman nagsusnow but nagbabadya na siya guys, napaparating na siya.
So thank you so much for watching, and I'll see you on the next one. Hey everyone.